Susan sa Sidon na si Astoreth. Kaya ang sabi ng Panginoon, parurusahan kita pagdating ng maghari ang iyong anak. Kaya nung naghari na si Roboam na anak ni Solomon sa taon negative 997, doon na ang parusa ng Diyos na kinuha na niya mismo ang kanyang kaharian. Hindi na niya itatatag. Sa pamagitan ng tinurong panahon na mayroong 2,520, ang sagot doon is 1523. Kaya sa panahon na ni Panginoong Hesukristo, ibinunyag na niya na wala na ang kaharian doon sa Israel. Ang sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya naitago pa rin ang kaharian ng Diyos, pero binigyan ng clue ng Panginoon nasa isang bansa. Ngayon, ang bansang yaon ay inihayag ni Mahal na Pilimon, Bundok Riyang Bulansa. Inihayag niya na ang kaharian ng Diyos na mula doon sa Israel na ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, ang bansang yaon ay siyang Pilipinas. So, itinago ng Diyos ang kanyang kaharian. Kung ang Diyos ang nagtatago sa kanyang kaharian, wala ring ibang magpapahayag kundi ang Diyos lang din. Kaya kung naipahayag nito ang kaharian ng Diyos ni Mahal na Hari, sino si Mahal na Hari? Yan ang isipin natin. Sino si Mahal na Hari? Siya, ayon sa nakasulat, sino ba ang makagawa nito? Na tinawag ang mga lahi mula nung una hanggang sa katapusan. Ang Diyos ang nagsasabi, siya ay ako. Malinaw ang nakasulat kung sino ang nakagawa. Walang ibang nakagawa si Mahal na Hari. Walang iba nakagawa si Mahal na Hari. Kaya, noong nagpunta ako sa 2023 sa Dapitan, hindi na sana ako magpunta dahil hindi ko pa naintindihan ang mga kasamahan. Nung sinasabi ni Malari na ganito, ganyan, hindi nagpunta ako dahil sa otos niya. Kaya yun ang sinabi ko tungkol sa kaharian ng Diyos. Na walang iba na nagpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos kundi si Mahal na Hari lang. Kaya nagpapasalamat ako na binigyan ako ng kunting kaalaman para malalaman ko ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil nung si Kristo ay nagsabi na alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga, na inihayag ni Mahal na Hari ang bansang yaon na siyang Pilipinas. Kaya nga hindi yan founded. Revelation sa Kingdom of God. Yun ang sabi ni Mahal na Hari. Yan ang sikreto na sinasabi niya, the secret of the Kingdom of God. Ngayon, mga kapatid, hindi pa ako magtatapos sa aking isasalita sa isang edisyon, meron pa akong ipahayag. Kasi sabi ni Mahal na Hari, walang maniniwala dito dahil panaginip lang, hindi nyo naririnig ni Mahal na Hari. Ang sabi niya,
nasaan sila? Nasaan sila? Sabi ko, nandoon Malnari. Sabi niya, hindi doon. Dito. Ginana niya yung blackboard. Sinulat niya yung 5-5. 55. Hindi ko nakuha agad. Hindi ko nakuha agad. Yun pala ay July 20. July 20, 2024. Kinumpute ko agad. I-minus ko sa 55. Ang result doon is 1969. Kaya naintindihan ko na yun pala ay ang nakasulat doon kung humihip na ang pangpitong anghel, ganap na ang hiwaga ng Diyos. Ibig sabihin, hiwaga pala ng Diyos ang naganap doon, July 20, 1969. Ito ang huling pag-discovery sa maluwalhating lupain na siyang buwan. Kaya naisip ko, panahon na maihayag ang lahat. Kaya meron akong ihayag sa inyo. Dahil nung una, noong 2011 na pinatawag ako ni Manlari upang mag-start na ako sa gawain bilang apostol 2011 July. Sabi niya, i-final natin ito, ngunit dumiretso ka muna sa Samal dahil may gawain doon sa mga mungkadista. Kaya, dumiretso ako doon. Pagkatapos doon, sabi naman lang, huwag tayong lapitan. Huwag kami ng lapitan. So doon na nag-umpisa na nag-count ako bilang apostol ni Manlari. At doon na ako parang naninirahan. Kasi 2011, 2012, doon ako. Kasi nung paggawa doon sa templo, December pa lang 2011, sabi ni Manlari, tawagin mo yung mga 12. Tawagin mo. Na kung hindi sila magpunta dito upang magtrabaho sa templo, magpadala sila ng pangsahod. Naalala niyo yun eh. Magpadala kayo ng pangsahod. 1,500 weekly. Ako ang inutusan ni Manlari. Nandun ako, representative sa Region 1, hindi ako manghihingi sa mga kasamahan ko. Dahil nandun ako. So sa mga kasamahan ng 12, tinawagan ko sila. Tapos, yun na, hanggang sa pagka 2013, hindi ayos ang bigayan doon. Kaya naawa si Manlari sa mga nagtrabaho doon dahil matanggap na nila, meron na silang 300 ang weekly. Kaya sabi ni Manlari, pauwiin niyo sila, mga 12, 2013. At doon din, binigay ni Manlari ang mga bagong apostol. Dahil ang ibang apostol, June 2, June 3, ay na parang inalis na ni Manlari dahil sabi ni Manlari na magpunta dito ay tumanggi. Eh sabi ni Manlari, ang espiritu 1 minuto lang, pag tinanggihan mo yan, matik na yan. Yan. Noong 2013, nandun na kami lahat. Sabi ni Manlari, obserbahan mo ang tao na yan. Inutosan ako. Noong kasagsagan na, nangibago ako sa pagkatao niya. Ngayon, sabi ko Manlari, hindi ko kaya. Sabi niya, sige, tingnan natin kung kasali ba siya nito. Oo. Noong nang kalipos ng mga taon na umalis na kami, ganyan, tapos parang ang taong ito, parang ang isip niya, gagawin ko muna yung sa akin. Kaya nung umalis,
matagal, mga isang 5 buwan yata yun. 5 buwan. Kaya sabi ni Malari, siya, inahon natin sa putik. Yan. Kung babalik siya sa putik, wala na tayong pananagutan niya. Yan. Kaya, hindi ko pinapansin yung sinasabi ni Malari. Yun pala, pinadalhan niya ng panaginip kung siya ba talaga. Sabi ni Malari. Noong bumalik, nakita ko, siningil agad siya ni Malari. Nasaan yung panaginip mo? Oo. Tumanggi siya dahil daw nakakahiya. Nakakahiya. Ngayon, ang sabi ni Malari na noon yun nakakahiya. Pero hindi nyo naintindihan. Hindi nyo naintindihan. Si Pedro yun. Si Pedro. Oo. Si Pedro. Si Pedro kasi, kung sabi nakakahiya, ang sabi ng Panginoon, na bago titilaok ang manok sa pangatlong beses, ay i-deny mo na ako. Bakit inutusan ng Diyos si Pedro? Dahil, nung hinahanap ang mga kasamahan ni Kristo noon, papatayin, niligtas si Pedro. Kaya sa isip natin, si Pedro ay masama. Niligtas siya dahil pagdating ng panahon, nung babalik ang Diyos, si Pedro ang hahanapin niya. Anong sabi? Sa kasulatan na ang Panginoon ay inipon niya ang kanyang mga alagad, halatay mga alagad, at kumuha siya ng 12 na tinatawag mga apostol. Mga apostol. Ngayon, ang pangalan ng mga apostol ay yun na. Yun na. Ang unang-una ay si Pedro. Unang-una. Ngayon, sabi ni Malari, kailangan lalabas si Pedro. Sabi ni Malari, lalabas si Pedro. Kung hindi makalabas si Pedro, hindi rin kayo makakalabas. Yun sabi ni Malari. Kasi, ang nakasulat ay nagsasabi, ikaw si Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tayo mga iglesia, di Malari. Mga iglesia tayo. Itatayo ko ang aking iglesia. Anong sabi doon? Ibigay ko sa iyo ang susi ng langit. Kung ano man ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Kung ano man ang tatalian mo dito sa lupa ay tatalian mo sa langit. So, ibig sabihin, si Pedro ang katiwala ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya kailangan siyang lumabas. Kasi yung sa 55 na sinabi ni Malari, ganap na ang hiwaga ng Diyos, ito ay hiwaga ng Diyos. Hiwaga ng Diyos. Hindi akin ito. Ang ginawa ko lang na may pahayag siya para kami din mahayag. Dahil yun ang sabi ni Malari. Kaya, ang taong ito, ipakilala ko sa inyo, walang iba si Haring G.G. Lagunos. Hindi man ako mahilak lang ako. Mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat, no?